Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang kwento na puno ng misteryo at kilabot? Sumilip tayo sa buhay ni Kyla, isang simpleng babae na ang tanging hangad ay makalaya sa hirap ng buhay. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pagtakas sa kahirapan ay magdadala sa kanya sa isang bangungot na gising. Sa trabahong inakala niyang sagot sa kanyang mga problema, isang gabi ng katahimikan ang magiging saksi sa isang trahedyang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Huwag palampasin ang mga sumunod na pangyayari kung saan ang simpleng pagbabantay ay magiging isang laban para sa kaligtasan at katinuan. Ang bawat pagpikit, isang paanyaya sa panganib na nag-aabang sa dilim. Sa isang sulok ng maliit at maalikabok na kwarto, si Kyla, na bagong graduate, ay nakaupo sa harap ng kanyang lumang laptop. Pawis na pawis siya sa init ng taginit sa Pilipinas habang nagbabrowse ng job listings at pinapaypayan ang sarili. Grabe, kailangan ko na talaga ng trabaho, bulong niya sa sarili, habang pinipilit na huwag mawalan ng pag-asa. Isang araw habang kumakain sila ni Mark sa isang karinderya, napag-usapan nila ang kanyang problema. Kyla, may alam akong pwede mong subukan. Yung Vigil Watch, kilala mo ba? Tanong ni Mark habang sabay subo ng kanin. Watcher ka lang, tapos babantayan mo yung mga sleeper habang tulog sila. Madali lang. Inalok siya ni Mark ng trabaho na hindi pangkaraniwan, pero kakaiba at tila isang pag-asa para kay Kyla. Bit-bit ang pag-asang makahon sa pinansyal na problema. Tumungo si Kyla sa isang internet cafe at doon niya sinubukang mag-sign up sa Vigil Watch. Habang nagtatype ng kanyang impormasyon, naramdaman niya ang kaba at excitement. At sa wakas natagpuan niya ang profile ni Lola Remedios, isang matandang babae na nangangailangan ng kanyang serbisyo. Sana ito na, sambit ni Kyla. Sa unang pagkikita nila ni Lola Remedios sa webcam, ipinakita ng matanda ang kanyang kwarto na puno ng mga antigong kasangkapan at mga religious na imahe. Pasensya ka na sa mga gamit ko, iha, sabi ni Lola Remedios. Matagal na kasi akong mag-isa dito. Ibinahagi rin ni Lola Remedios ang kanyang mga problema sa pagtulog at pangungulila sa pamilya. Tulungan mo ako, Kyla, pakiusap niya. Sa pagtanggap ng hamon, nagsimula ang isang bagong yugto sa buhay ni Kyla. Sa isang tahimik na gabi, nakaupo siya sa harap ng laptop. Pinapanood si Lola Remedios na mahimbing na natutulog. Nakatutok siya sa screen, sinisiguradong alam niya ang mga patakaran ng trabaho. Bawal matulog, bawal magising si Lola Remedios, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Sa mga unang gabi, hindi maipaliwanag ni Kyla ang kaba na kanyang nararamdaman tuwing titingin sa webcam. Bawat anino at kaluskos sa kwarto ni Lola Remedios ay nagdudulot ng kilabot sa kanyang katawan. Ngunit, pinipilit niyang manatiling gising, umiinom ng kape at pinapanood ang tahimik na paghihinga ng matanda. Kailangan ko to para kay Lola Remedios, aniya sa sarili. Isang gabi, nagpasalamat si Lola Remedios kay Kyla sa pamamagitan ng tawag sa video. Maraming salamat, iha. Dahil sa'yo, nakakatulog na ako ng mahimbing. Puno ng pasasalamat ang boses ni Lola Remedios. Walang anuman, Lola, para po yan sa inyo, tugon ni Kyla habang isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ngunit ang katahimikan at kapanatagan ng gabi ay hindi magtatagal. Ano kaya ang mangyayari kapag ang mga patakaran ay nalabag at ang dilim ng gabi ay nagdala ng hindi inaasahang bisita? Abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, kung saan ang bawat kilos ay may kaakibat na kahihinatnan. Sa gabing iyon, ang katahimikan ay nagsilbing mabigat na kumot na bumalot kay Kyla. Ang mga mata niya ay lumalaban sa tawag ng antok habang nakatutok sa screen ng laptop, kung saan naroon ang imahe ni Lola Remedios na mahimbing na natutulog. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang antok ay isang kaaway na hindi niya kayang talunin. Unti-unting bumigat ang kanyang mga talukap
at sa isang iglap siya ay bumigay at nakatulog sa harap ng kanyang laptop. Bigla siyang nagising sa isang kalabog na nagmula sa kanyang laptop. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya sa webcam ang figura ni Mang Crisanto na pumasok sa kwarto ni Lola Remedios. Puno ng takot at marahas na galaw, inaatake ni Mang Crisanto ang walang kalaban-labang matanda. "Hindi, gisingin mo si Lola Remedios," sigaw ni Kayla sa sarili, ngunit alam niyang bawal ito sa patakaran ng trabaho. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinubukan niyang gamitin ang emergency feature ng Vigil Watch, ngunit tila naglaho ang kanyang pag-asa nang hindi ito gumana. Wala siyang magawa kundi sumigaw sa harap ng screen. "Tumigil ka! Anong ginagawa mo kay Lola?" Ngunit walang tunog na lumabas mula sa kabilang dulo at walang tulong na dumating para kay Lola Remedios. Sa desperasyon, tinawagan ni Kayla ang pulisya, ngunit tila ang oras ay tumakbo ng mas mabilis kaysa sa kanyang paghingi ng saklolo. Nang dumating ang mga pulis, huli na ang lahat. Si Lola Remedios ay wala ng buhay at si Mang Crisanto ay parang usok na naglaho sa dilim ng gabi. Ang bigat ng gabing iyon ay hindi na humiwalay kay Kayla. Sa bawat pagsara ng kanyang mga mata, bumabalik ang bangungot ng karahasang kanyang nasaksihan. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain, hindi siya makapag-isip ng maayos. Ang takot na siya na ang susunod na biktima ni Mang Crisanto ay hindi na siya tinantanan. Ano kaya ang mangyayari kay Kayla ngayong siya ay naiwan mag-isa sa gitna ng kanyang bangungot? Sa gitna ng kanyang desperasyon, hindi na alam ni Kayla kung saan pa hahanap ng tulong. Sa kanyang laptop, pinaulanan niya ng posts ang social media at iba't ibang online forums. Ibinahagi niya ang bangungot na kanyang nararanasan at ang pangangailangan niyang may magbantay sa kanya habang siya ay natutulog. "Kailangan ko po ng tulong. Hindi na po ako makatulog sa takot," ang sabi niya sa kanyang post, maasang mayroong mabubuting puso na tutugon. Maraming netizens ang nag-react sa kanyang kwento. Yung iba nagpadala ng virtual hugs at prayers, ngunit iilan lamang ang seryosong nag-alok ng tulong. Ang karamihan hindi rin maikakaila ang takot sa posibilidad na sila naman ang maging sunod na target ni Mang Crisanto. Pero sa kabila nito, may isang mensahe ang tumawag ng pansin ni Kayla, isang mensahe na magdadala ng pag-asa sa kanyang gabi-gabing bangungot. Isang araw nagulat si Kayla nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Jomar, isang dating kaklase na matagal na palang may lihim na pagtingin sa kanya. "Kayla, nabalitaan ko ang nangyari. Gusto kong tumulong. Pwede akong maging watcher mo," ang sabi ni Jomar sa chat. Hindi makapaniwala si Kayla, may isang tao pa palang handang sumuong sa panganib para sa kanya. Sa unang gabi ng kanilang pagbabantay, dahan-dahang pumikit si Kayla, tinangay ng antok, habang si Jomar naman ay masigasig na nagbabantay sa kanyang webcam, tinitiyak na walang mangyayaring masama. "Huwag kang mag-alala, Kayla. Bantay sarado kita dito," bulong ni Jomar sa kanyang sarili habang nakatutok ang mata sa screen. Sa mga sumunod na gabi, sa tulong at suporta ni Jomar, unti-unting bumalik ang kapayapaan at seguridad sa pagtulog ni Kayla. Bagamat hindi nila alam kung nasaan si Mang Crisanto o kung kailan ito muling magpapakita, isang bagay ang naging malinaw kay Kayla. Hindi na siya nag-iisa sa dilim ng gabi. May kasama na siya, may tagapagbantay na handang magtanggol sa kanya. Ngunit hanggang kailan kaya sila magiging ligtas? Sa bawat pagpikit ni Kayla, isang tanong ang naglalaro sa isipan. Hanggang kailan tatagal ang wakas ng bangungot na ito? Sa kwentong ito, natutunan natin na ang kaginhawaan ay hindi laging dala ng madadaling daan at minsan ang bangungot ay nagtatago sa likod ng mga pangakong ginhawa. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories
para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. At bago ko kayo iwan, tandaan, sa bawat pagpikit baka may mata na sa iyo'y nakatitig. Mag-ingat at baka sa susunod, ikaw na ang bida sa kwentong hindi mo inaasahan. Hanggang sa muli, mga ka-creepy.